Hi mga Kabs, ako si Kabos na vlogger, housekeeping dito sa bansang Saudi Arabia. Ngayon pag-usapan natin ang mga trabaho at pwesto ng mga babaeng housekeeping o cleaner dito sa bansang Saudi Arabia kung ma-assign man sila sa hospital o sa ibang establishmento. Kaya panoorin mo itong video na to, baka isa ka sa mga nag-apply ng housekeeping papunta dito sa bansang Saudi Arabia at para may matutunan ka at may malalaman ka sa babanggitin ko ng mga pwesto at trabaho ng isang housekeeping dito sa bansang Saudi Arabia. Ang unang babanggitin ko ngayon na pwesto ng mga babae ay ER. Kapag ikaw ay nasa sa ER, ang magiging trabaho mo ay sa umaga, mag-mop ka ng sahig, punas ng mga bed at nurse reception, linis ng CR sa mga babae, mag-dust mop, at bago mag-uwian mga Kabs, magbasura kayo sa mga trash can. Sa ER mga Kabs, mayroong night shift at day shift. So yun po ang trabaho ng isang babaeng cleaner sa ER mga Kabs. Pangalawa mga Kabs, T-girl. Yes mga Kabs, kahit housekeeping apply mo sa Pilipinas, pagdating mo dito mga Kabs, pwede ka rin maging T-girl. Ang trabaho ng isang T-girl mga Kabs ay, sa umaga mga Kabs, maglinis kayo ng mga table ng mga boss nyo. Magpupunas kayo, yung mga salamin, pupunasan nyo. Mag-prepare kayo ng mga pagkain sa guest, at magtitimpla kayo ng mga kape, iserve nyo sa mga boss. At hindi lang yan mga Kabs, kung hingi sila sa inyo ng tubig, tissue, yun ang magiging trabaho ng T-girl mga Kabs dito sa bansang Saudi Arabia. Pangatlo mga Kabs, office secretary. Opo mga Kabs, pwede ka rin maging office secretary pagdating mo dito sa Saudi Arabia. Lalo na mga Kabs kapag ikay may alam sa computer at college level at college graduate ka mga Kabs, pwede kang maging secretary dito ng mga boss, pwede kang maging secretary office. So ang trabaho ng secretary mga Kabs, alam nyo naman siguro pag secretary ka, ang trabaho mo dito ay paperworks at office work. So magdedepende ka kung anong iutos ng mga boss sa'yo, magdepende ka kung anong iutos ng boss mo. At sasagot ka ng mga tawag mula sa iba't ibang kumpanya mga Kabs. Yun ang magiging trabaho ng isang office secretary. Pang-apat mga Kabs, office clerk. Ang trabaho ng isang office clerk mga Kabs ay sasagot ka ng mga tawag mula sa department, gagawa ka ng mga job order sa maintenance. Sample mga Kabs, may mga sirang ilaw sa mga department tulad ng mga ER, OR. Tatawag ka ngayon sa maintenance para ipapagawa yon. Bago pumunta ang maintenance sa isang area mga Kabs, ikaw mag-issue ng job order sa kanila. At yun mga Kabs, ang trabaho ng isang office clerk. Panglima mga Kabs, porter. Ang trabaho ng isang porter mga Kabs ay tagahatid ka ng mga bagahe sa sasakyan ng mga pasyente. Kapag sila ay lumabas na, kapag sila ay na-discharge na mula sa isang room, o kaya lumalabas na sila, pauwi na sila. Ikaw yung tagahatid ng mga gamit nila papunta sa kanilang sasakyan mga Kabs. Yun ang trabaho ng isang porter. At hindi lang yan mga Kabs, utosan ka rin ng mga doktor, mga nurse, mag-send ng mga dokumento, mag-send ng mga gamot sa iba't ibang department. Kaya kung maging porter ang trabaho mo dito mga Kabs, kailangan ihanda mo yung paa mo kasi lagi ka nag-moonwalk dito. So yun ang magiging trabaho ng isang porter mga Kabs. Pang-anim mga Kabs, ward cleaner o cleaner. Ang trabaho mo dito mga Kabs ay maglilinis ka ng kwarto sa mga pasyente, CR, bed ng pasyente, mga table ng pasyente. At pagkatapos, pag lumabas na sila mga Kabs, linisin mo yung buong kwarto para may papasok na naman mga pasyente, malinis na mga Kabs. Yun ang trabaho ng isang ward cleaner. Magpunas ka ng mga sopa at mga bangko ng mga pasyente sa loob ng kwarto. Yun ang trabaho ng isang ward cleaner mga Kabs. Pangpito mga Kabs, dental. Ang trabaho mo dito sa dental mga Kabs, sa umaga, magmamap ka, magpunas ng mga salamin, magpunas ng mga trash can, magpunas ng mga table sa nurse, doktor. Yun ang magiging trabaho ng isang cleaner sa dental mga Kabs. Pangwalo mga Kabs, hallway. Kapag ikaw ay na-assign sa hallway mga Kabs, ang gagawin mo dito sa umaga, magmap ka pa rin. Mag-dust mop, punasan ng mga trash can, punasan ng mga railings, punasan ng mga signage. Yun ang magiging trabaho ng isang hallway mga Kabs. More on dito mga Kabs, magda-dust mop ka kapag ikay na sa hallway. Kaya ihanda mo yung mga paa mo kapag ikay na pwesto sa mga ganong posisyon. Pang-siyam mga Kabs,
laboratory. Kapag ikay nasan sa isang laboratory mga kabs, magpunas ka rin ng mga aparato, magpupunas ka ng mga salamin, magpupunas ka ng mga stainless. Yun ang trabaho ng isang cleaner sa isang laboratory mga kabs. Uutosan ka rin ng mga nurse magkuha ng mga stocks, gloves, mask at iba pa sa kanilang storeroom para dalhin doon sa kanilang clinic o storage. Yun ang trabaho ng isang cleaner sa isang laboratory mga kabs. Pang-sampu mga kabs, ICU. Alam naman siguro mga kabs kapag ICU, ang mga tao dito ay critical. Kaya kung ikaw ma-assign dito mga kabs, kailangan mo mag-ingat sa paglilinis at sa pagtatrabaho. Ang magiging trabaho mo dito mga kabs ay sa umaga, mag-mop ka ng sahig, magpunas ka ng mga bed, mga table ng pasyente, at mga stainless na mga trash can mga kabs. Yun ang magiging trabaho mo. Depende rin mga kabs kung anong utos ng mga nurse o head nurse sa'yo. Yun ang magiging trabaho mo mga kabs kapag ikaw ay nasa ICU. Panglabing isa mga kabs, UR. Ang trabaho mo dito sa UR mga kabs, sa umaga, mag-mop ka pa rin, maglinis ka ng sahig, punas ng mga trash can, punas ng mga stainless, at magligpit ng mga gamit ng doktor mga kabs. At hindi lang yan mga kabs, magbabasura kayo at pagkatapos yung magbasura, ibaba nyo sa basement kung saan may tapunan ng mga basura mga kabs kapag kayo ay uuwi na or bago matapos ang inyong duty mga kabs. Yun ang magiging trabaho mo sa isang OR mga kabs na cleaner. Number 12 mga kabs, clinic. Sa clinic mga kabs, iba-ibang department yan. So ang schedule nyo dyan minsan, rotation kayo. Depende lang kung saan ka masign sa mga clinic. Kasi may mga ortho, may mga pedya, at iba't ibang mga department yan mga kabs. Ang gagawin nyo naman dyan, maglinis pa rin kayo, magpunas ng mga trash can, magpunas ng mga cabinet, magpunas ng mga stainless. At bago mag-uwian mga kabs, magbabasura kayo sa mga trash can at itapon nyo sa basurahan. Yun ang magiging trabaho ng isang cleaner sa isang clinic mga kabs. Panglabing tatlo mga kabs, office cleaner. Ang babaeng office cleaner mga kabs ay magpunas pa rin siya ng mga lamesa, magmap ng sahig, magpunas ng mga salamin, maghugas ng mga pinagkainan ng mga taga-office, dun sa pantry. Yun ang magiging trabaho ng isang office cleaner. Utosan ng mga boss, utosan ng ibang mga department, maghatid ng mga dokumento. Yun ang magiging trabaho ng isang office cleaner mga kabs. At hindi lang yan, bago kayo mag-uwian mga kabs, bago matapos ang duty nyo mga kabs, magbabasura kayo sa mga trash can. So yun mga kabs, ang nabanggit natin ng mga trabaho ng babaeng cleaner dito sa bansang Saudi Arabia, kung sila ay ma-assign man sa iba to, kung sa hospital man sila or sa ibang establishmento. At hindi lang yun mga kabs, marami pang mga area ng mga babaeng cleaner dito sa bansang Saudi Arabia kung sila ay magtatrabaho dito. At ipaalala ko lang mga kabs sa mag-apply ng mga housekeeping papunta dito sa bansang Saudi Arabia na may age limit sila na 22 years old hanggang 35 years old mga kabs. Yun po ay babae o lalaki mga kabs. Sa sunod na mga video mga kabs, pag-uusapan naman natin ang trabaho ng on-call cleaner at sweldo ng on-call cleaner mga kabs. Kaya abangan nyo lang sa channel na to. Kung bago ka pa lang sa aking channel mga kabs, inanyayahan kita na mag-subscribe, mag-like sa ating channel para ma-notify ka sunod ng mga video na ating gagawin. Maraming salamat. Ako si Kabos na Vlogger. Thank you very much for watching.